Samantala, Blue Team, ito na. Dahil B-podcast na, Blue Team. At dahil bilang parte ng ating B-podcast, abay syempre, no, on-air, balita na po. Time check tayo, 12:50 na po ng madaling araw. On air, sa online, yan na ang mga tenga sa programang live na lalarga mula sa radyo, online lang ikakasa. On air, balita, kasama si Brian Carolino. On air, balita, on air, sa online. Ito na, Blue Team, ang ating mga balita ngayong araw ng December 30, 2025 Rizal Day. Ako po si Brian Carolino. Muli, maganda magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na po ang mga balita natin ngayong ika-30 ng Disyembre taong 2025 Rizal Day po ngayong araw, Blue Team. Lost and found. Kinaroroonan ng nawawalang bride-to-be na tagpuan na ng Quezon City Police District sa Pangasinan. Pagguho ng bato o rockfall shed sa Bulkang Mayon na itala ng PHIVOLCS bandang ika-4 ng hapon ngayong o kahapon ng ika-29 ng Disyembre taong 2025. Wala ng flood control sa 2026 budget. Baikang report para sa national budget sa taong 2026 o 2026. Aprobado na ng mababang kapulungan at ng Senado sa Kongreso. Hindi raw tinulak. Pambansang Pulisya o PNP naglabas ng 3D scan kung saan pinapakitang nadulas lang daw umano si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kaugnay sa pagkamatay nito sa Benguet. Kaugnay pa rin sa anomalya sa flood control project. Siya nga ba si ES, dating Executive Secretary Lucas Bersamin? Dawit sa mga opisyales ni Senate o opisyales ng pamahalaan na isiniwalat ni Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nitong Sabado. Hinggil pa rin sa file ni Cabral. Maraming pasabog. Department of Public Works and Highways o DPWH hinikayat ni Representative Leandro Leviste na maglabas ng kopya ng mga budget ng allocation ng ahensya sa bawat rehiyon. Hayop ka! Lalaki sa El Nido, Palawan, pinaghanap matapos gahasain hindi ang tao kung hindi ang isang kambing. Aray ko po, na itatalang kaso ng mga napuputukan bago ang bagong taon umabot na sa 125 ayon sa Health Department. Sunog naman na dinulot ng mga paputok umakyat na sa 23 ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP. At para mamaya sa ating anong kwento, 9 na taong gulang na bata patay ng maputukan sa Tondo sa Maynila. On air, balit on air, on air, balita on air sa online. Nahanap na ng Quezon City Police District o QCPD ang kinaroroonan ng nawawalang bride-to-be sana sa Sierra Madre.
o kinaroroonan ng mawawalang bride-to-be sana na si Shera De Juan ngayong araw December 29, 2025. Ay, ba yung ginanan mo dito? Rabon. Kasi nga galing process ako. Naglakad ka lang? Naglakad lang po. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Kasi rabon. Ang layo na ba ng nilakad mo pala, ma'am, no? Malayo. Bakit? Saan ka naglalakad? Alam mo ba daan? Itong 2 days before po ngayon, nakita ko lang po yung daan. Sinundan mo na yan. Natagpuan si De Juan na nasa Sison, Pangasinan ayon kay Police Major Jennifer Ganaban, tagapagsalita ng QCPD. Bandang 4 o'clock na po kanina ay nakarating po ang mga personnel ng PCPD at yung mga relatives po ni Shera doon sa Sison, Pangasinan para po siya ay sundin. Sa ngayon po, hindi pa natin alam kung ano yung status dahil kakarating po kanina ng mga personnel natin sa Sison Police Station and waiting pa tayo doon sa report po nila. Dadalhin po siya dito sa Quezon City, particularly sa PCPD para po makuha na lang po natin ng statement. Yun sir, inaalam pa po natin sa ngayon dahil hindi pa kompleto yung detalye natin. Accordingly, may tumawag po kanina kay Mark na nagsabi na nandun sa custody nila si Shera. Kaya agad na po siyang nag-report sa ating kapulisan. Kaya sinamahan po siya si Mark at yung kanyang kapatid ni Miss Shera para siya ay masundo. Yes po, since yung incident na reported po sa atin is missing bride-to-be si Miss Shera dahil nakita na po siya case closed na po ito. 5 tauhan ng QCPD kasama ang pamilya ni De Juan ang nagtungo sa kinaroonan nito sa Pangasinan. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na nakararanas daw umano ng distress ang nawawalang bride-to-be kaugnay sa pinansyal ng kanyang kasal at gamutan ng kanyang ama. Ayon pa sa nalaman ng QCPD, nakita sa mga gadget na pagmamay-ari ni De Juan ang web history ng kanyang paghahanap umano ng mga nakamamatay na gamot. Huling nakita si De Juan sa isang gas station sa North Fairview sa Quezon City noong December 10, ilang araw bago siya napaulat na nawala bago ang kanya sanang nakatakdang kasal nitong December 14, ngayon ding taong 2025. On air, balita. On air, on air, balita. On air, sa online. Emosyonal si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nang sabihing may kopya siya ng mga files ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral hinggil sa mga naging budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon pa kay Leviste, may mga pumipigil daw umano sa pagsasabi ng totoo. Sabay hinikayat si DPWH Secretary Vince Dizon upang ilabas na ang kopya nito sa mga proyekto ng ahensya. Isa pa sa mga sinabi ni Leviste, mga opisyales mula sa 19 Congress ang mga dawit sa maanomalyang flood control project na ito. Narito po ang bahagi ng interview ni Leviste sa DCWB ng GMA Network. Isang tanong na lang po, bakit po ang basa ko sa inyo parang emotional kayo? Bakit po? Kasi syempre po, lahat ng mga tao na nakapakalat dito, ayaw nilang lumabas ang mga pakalat na. At sinagot ko yung mga kaibigan ng aking ina. Pero, gusto kasi ng public malaman kung saan nagastos yung 3.5 trillion pesos sa DPWH. At nakakalungkot din na imbes na ilabas, mukhang pinagtatakpan pa. Kaya, sana si DPWH naman po at si Sec Vince Dizon ang maglabas nito. At hindi na lang hanapan sa akin na ilabas ko ang mga listang ito para si Sec Vince lang po ang maglabas. Walang question. At anyway, may kopya po ko. Kaya pwede ko pong i-corroborate kung ang inilabas niya
ay buo at walang tinanggal na pangalan. Kung hindi niyo po mamasamain, Congressman Leviste, kasama ho ba sa dahilan na nagiging emotional kayo na yun nga, nabanggit ho ninyo, kaibigan po na inyong ina ni Senator Lauren Legarda yung iba, pwede ho bang malaman kung ano ang sinasabi sa inyo, anong ipinapayo o dinidiscourage din ho ba kayo na inyong mother na magsalita? Dahil after all, syempre ho, nag-aalala ho siya sa inyo bilang nanay. Opo, ma'am. Halos lahat po sa listahan ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan. Kasi kung okay naman sa kanila, bakit hindi nila nilabas ang mga allocable nila? At lahat na po ng imagine ninyo ay sinabi na po sa akin o sa aking ina. Pero walang tabas ito. So, pati ho kay Senator Lawrence, sa mother ho ninyo, may tumatawag, nakikiusap na pigilan kayo magsalita? Ganun mo ba yung sitwasyon, sir? Actually, ma'am, maraming nga po tumatawag sa kanya kasi kung tumawag sila direkta sa akin, baka isusumbong ko pa sila. Pero, madami po talaga. Pero nais ko pong linawan na ayun nga po sa sinabi ni Senping, hindi sabi ko kasi halos lahat. Ito po ay 19th Congress. At ang mga bagong halal ay syempre, unless otherwise specified, wala naman po sa mga insertions ng 2025 budget pa. Pero maganda nga po na naibunyag na rin ni Senping kahapon na mukhang may parehong kopya nga din po kami. Kaya siya na lang po ang maglabas. Mas madali po para sa akin para hindi po ako sisisihin. Kasi ito po ang importance ng mga list of proponents. Ang ombudsman at ICI, parang very superficial lang ang pag-inspect ng mga ghost project kasi contractor at DPWH engineer lang ang ma-identify natin kung hindi natin alam sino yung nagpapondo. Pero kung makita natin ang listahan ng mga proponents at ang karamihan ng mga proponents ay may mga koneksyon sa mga contractor na gumawa ng mga proyekto, yan po ay pwedeng dadagdag sa case build-up ng ombudsman at ICI. At baka ito po ay makakatulong sa pagpapakulong ng mga mas malalaking mga isda. Kaya bigat din na ilabas ito. Lalo na may mga proponent na sila mismo ang contractor sa mga proyekto. Meron din po mga associated sa mga contractors. Hindi naman po yan conclusive evidence, pero yun po ay basis for further investigation. Kung may mga makukulong, kung may mga mamatay pa pagkatapos nito, ayoko naman po na ako ang masisi. At parang it actually lines the me knowing na si Senping ang bilyonaryo at ang DPWH, Ombudsman at ang kanilang mga staff ay lahat may mga kopya. Pwede sila na lang din po ang sa publiko. On air, balita. On air, on air, balita. On air, sa online. Hindi tinulak kundi ay nadulas daw umano ang lumalabas sa investigasyon ng Philippine National Police o PNP kaugnay sa pagkamatay ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa mga 3D scans na ipinakita ng PNP sa kanilang press briefing ngayong araw, 0.2 meters lamang daw ang distansya ng katawan ni Cabral mula sa mahigit 16 na metrong bangin na pinagbaksakan nito o katumbas ng 6 hanggang 9 na palapag na gusali. Kung tinulak daw umano si Cabral ay dapat ay mas malayo pa ang katawan nito ayon sa pambansang pulisya. Kung tinulak ito, chances are, lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gasgas din po. Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Ayon pa sa pulisya, positibo sa antidepressant drug si Cabral. Dahilan upang gawin niyang magpakamatay. Isa sa mga primary actions po ng antipsychotic drugs or antidepressant drug is pinapakalma po niya yung tao. So parang mas madaling magkaroon ng decision making. Usually nagkakaroon nga ito sila ng suicidal behavior. That's why it is a regulated drug.
Natagpuang walang malay si Cabral sa Cannon Road sa Benguet itong December 18. Nasa autopsy report ng ahensya, nakaranas ang biktima ng mga injuries sa ulo, katawan, at upper and lower extremities dahil sa pagbagsak nitong nagresulta sa pagkamatay niya. On air, balita on air, sa online. Lumobo na sa 125 ang naitatalang kaso ng mga individual na napuputukan bago magbagong taon ayon sa Department of Health o DOH simula December 21 hanggang 29, 2025. Mas mababa pa nga yan po ng 27% kung ikukumpara noong 2024 na umabot sa 171 cases sa kaparehong mga araw. Mga paputok tulad ng 5-star, quitis, boga, whistle bomb at iba pang mga hindi patukoy na pampasabog ang mga naging dahilan ng mga insidente. Mga batang lalaki na nasa edad na 14 ang kadalasang biktima ng mga paputok na ito. Samantala, 23 naman ang naitatala ngayong mga sunog na dulot pa rin po yan ng mga paputok ayon naman sa Bureau of Fire Protection o BFP. On air, balita on air, sa online. On air, balita on air, sa online. Samantala, balikan naman natin Blue Team ang ating mga headlines ngayong araw ng December 30, 2025. On air, balita on air, sa online. Lost and found, kinaroroonan ng nawawalang bride-to-be, natagpuan na ng Quezon City Police District sa Pangasinan. Pagguho ng bato o rockfall shed sa Bulkang Mayon na itala ng PHIVOLCS bandang ika-4 ng hapon kahapon ng ika-29 ng Disyembre taong 2025. Wala ng flood control sa 2025 budget. BICAM report para sa national budget sa taong 2026, aprobado na ng mababang kapulungan at Senado sa Kongreso. Hindi raw tinulak, Pambansang Pulisya o PNP naglabas ng 3D scan kung saan pinapakitang nadulas lang daw umano si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kaugnay sa pagkamatay nito sa Benguet. Kaugnay pa rin sa anomalya sa flood control project, siya nga ba si ES? Dating Executive Secretary Lucas Bersamin dawit sa mga opisyalis ng pamahalaan na isiniwalat ni Senate Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nitong Sabado. Hinggil pa rin sa Cabral Files, maraming pasabog. Department of Public Works and Highways o DPWH hinikayat ni Representative Leandro Lubiste na maglabas ng kopya ng mga budget allocation ng ahensya sa bawat rehiyon. Hayop ka, lalaki sa El Nido, Palawan, pinaghahanap matapos gahasain hindi ang tao kundi ang isang kambing. Aray ko po, na itatalang kaso ng mga napuputukan bagong taon umabot na sa 125 ayon sa Health Department. Sunog naman na dinulot ng mga paputok umakyat na sa 23 ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP. At para sa ating anong kwento, 9 na taong gulang patay ng maputukan sa Tondo sa Maynila. On air, balita on air, sa online. On air, sa online. At yan po ang ating kabuuan ng mga on-air sa online na mga balita dito po sa On-Air Balita. Inyong napakinggan ang On-Air Balita kasama si Brian Carolina.